Masisiraan ka Kaya, pag nasa bahay bumalik ka, mukhang masisiraan ka ng ulo. Bakit to? Ano meron sa bahay nyo? At masisira ang ulo mo? wala, maraming problema, Gigi. Oh, so gumala po kayo diyan ngayon. Saan po? Dito sa Pasig, Rosario. May birthday. Kaya may ingay. Opo, opo. Naki-birthday ka nga talaga, no? Sige. I-share mo sa amin, ba't ho kayo masisiraan ng ulo? May problema kayo. Saan anong problema nyo, sir? I-share mo dito problema mo para lahat tayo mamroblema. Nung nakaraan pa to, DJ, yung sinabi ko nga siya na, di ba, nung nag-break na kami ng pangalawang asawa ko. Karagay. Oo. Hindi ko na maalala, sir. Kwento mo nga, sir. Ano nga ho yun? Yung pangalawa mong asawa, sumama sa iba, ganon. Hindi, yung... Pero nakalimutan ko na. Oh, nangyari ho yan sa buhay mo, nakalimutan mo? Hindi, yung nakwento ko sa'yo ba? Nakalimutan ko rin, sir, kasi marami ho mga buhay-buhay yung mga naririnig ko na. Gabi-gabi, araw-araw. Sabagay. Opo. DJ, si ma'am na lang. Itanong na lang ako ni ma'am kung ano yung mga platform niya regarding sa ano kasi. Magtanong daw po kayo, ma'am. Ano po ang trabaho niya, sir? Security po, ma'am. Saan po? Sa Ortigas po. Okay. Kailan po kayo naghiwalay ng pangalawang asawa mo? 4 months na. Bago pa lang, may paraan pa magkabalikan. Hindi ko kala ko taon na. Wala na po chance kasi ano na kumbaga totally close na talaga kasi may napirmahan na kami sa Bausi at saka sa barangay. Batumantong sa Bausi, sir. Ano po, sir, ang nangyari? Nireklamo ka niya? Anong pong nangyari, sir? Sa ano kasi Sir DJ, kumbaga siyempre tao lang naman ako kumbaga nauubusan din tayo ng pasensya sa ano naman na that time anong araw na yon parang daming mga nangyayari na mas lalong uminit ang ulo ko. Kasi siyempre may high blood din ako kaya nung ano na yon kinausap ko siya ang nakakasama pa doon na kumbaga parang dinuro-duro niya ako tapos sinabihan niya ako na huwag ako magbinasto sa room niya tapos huwag ko siya kakausapin. Kumbaga parang parang na-down ako sa sarili ko na kumbaga sa lahat ng ginawa ko parang naging useless ang lahat niya. Kumbaga parang tingin niya sa akin parang ang baba na lang na wala nang kwenta parang ganun. Opo. Bali, ano ibig niya sabihin? Ano ibig niya sabihin na huwag kang magbastos doon sa room niya? Wag mo siyang anuhin sa kwarto niya, ganon? Pasukin, tapos kausapin. Kala ko kung ano yung gagawin mo sa kanya at nababastusan siya. So bali, hanggang, ano po, nasaktan niyo, sir? O ano po? Kumbaga, mainit, kumbaga parang nakasapaw-sapaw na nga So yun, sa sobrang init ko na, parang nawalan na ako ng tempered. May bit-bit ako na bote na plastic bottle. Nahampas ko sa ngayon. Kaya natamaan siya dito sa ano. Okay. Tao na naman, siyempre, naupo yung iba nga. Nasasaktan talaga nila ng sobra, ganon. Aminado naman din ako sa mga mali kong nagawa, DJ. Aminado naman din ako, hindi naman ako nagsisinungaling kasi yun nga, may mga mali rin ako nagawa. Ano po yun, sir? Nagpatong-patong na yung problema ninyo mag-asawa? O ano po? Anong pinoproblema mo that time? Ba't ho kayo na di mo mapigilan yung tempered mo, kamo? Ano po yung mga problema mo? Yun kasi, DJ. Sa trabaho? Naging ano ko na kasi yan ano ko na sa sarili ko na pagka nasobrahan ako sa galit. Kaya nga minsan parang ayaw ko maano sa galit kasi dalawa lang pupuntahan ko Atakihin ako ng high blood o
Oo. Magkano na lang. May, Kaya hanggat kaya ko na maiwasan yung galit, parang ayoko na kasi ano. oo. Kaya umalis po kayo dun sa bahay nyo kasi parang na-blood ka, no? Opo. Try mo kaya sir maglagay ng mga wala namang masama kung subukan mo maglagay ka ng mga sa doormat ninyo, pagpasok ng bahay maglagay ka ng mga asin, bitsin, luya. Pampawala ho daw ng mga bad spirit ba? Mga bad alam mo 'yon, mga elemento. May mga problema, may problema Hindi ka. naman ako DJ kasi kung tutusin sa atin na naman talaga kung tayo na naman na mga kanyan-kanyan sa Chinese kung for example niyan, nagantay ka kung hindi ka naman magtrabaho, paano ka naman makakain? Hindi ka naman makakain, di ba? Kaya magtrabaho ka pa rin. Huwag mo antayin yung mga ganyan-ganyan. Oo. Pero minsan kasi na may minimize, no, na ano naman nabawas-bawasan sa yung bigat na dinadala mo. Ganon. Yung bigat na yung nababawas-bawasan yung mga bigat na dinadala mo, sir. Try mo din. Tapos papagandahan mo dapat misis mo para hindi uminit ulo mo. Makita yung mukha niya. Maganda naman yung DJ, ah. Ayun lang. Kasi lang, Ewan ko, parang hindi ko masabi. Oo. Si ma'am, ikaw ma'am, ilan ba yung ano mo, anak? Si Pirit yung ba sa asawa na, no? Hindi, matagal na ako hiwalay. 16 years na akong hiwalay. Ay, wow. Yes. Di 2000 ano pa? 2014. Ano? Oo, 2014. 2015. Ilan taon na po kayo, ma'am? 41. 41? Kuya, may kumatok na? Saan bansa ka ngayon? Nagtatrabaho? Sa Saudi po. Tagal ka na dyan sa Saudi? 4 years. As in, dyan ka lang talaga or may other country ka pa na napuntahan after nyan? Before pala nyan? Nagtrabaho ako sa Maynila 16 years. Ay, wow. Sana all. Kailan po yung ano mo? Kailan po yung uwi mo dito sa bansa natin? Matagal pa, next year. Anong probinsya mo? Negros Oriental. Ay, wow. Bisaya. Timing, DJ. Oriental nga lang. Saan nga po kayo, ma'am? Sa Negros Oriental? Saang city kayo? Yes po. Sa Mabinay ako. Malayo-layo din yan. Yung galing sa Bacolod, sir, no? 3 hours. Oo, mga 3 hours din, no? Kaya. Ay, DJ, kasi pauwi na naman ako kasi wala na akong ano dito sa Maynila eh. Wala naman akong pag-ano dito. Kaya baka next year uwi rin ako. By the way nga po, sir, na pala, no? Ano po kayo? May anak po kayo dun sa pangalawa mong asawa? Wala po, wala. Wala kang lumabas. Baka sa kanya na yun. Paano yun? Mag-load ka na. Gagabaan talaga. Ikaw, ma'am, ilang anak mo, ma'am? 2 anak ko. Ilang taon na? Malaki na ba? 20 saka 18. Puro babae rin. Lalaki. Ay,
Laki. Ngayon, nung umalis siya, gusto niya, bumalik siya. Andun yun sa inyo, sa Mabinay. Nasa mama ko. Hmm. Alam yung palitang kinuha ko doon, hindi mo binayaran. Paleta. Ito. Saan lang nag-aaral? Sa Bacolod mismo o doon mismo? Pero hindi na nag-aral yung anak ko. Nag-stop na siya. Ah? Siya si Ate Grace, wala Hindi na po nag-aral. Kaya niluluko namin. Bakit? Hindi Nag-stop na sa, siya. hindi sa nag-aaral? Umintong na. Natira nila. Tumigil na? Natira sa likuran ko doon ng mga 3 TL. Kaya siya lang pumasok sa Oo. kami. Ay, sayang. Wala. Eh, hindi mo naman pwedeng pilitin yung bata pag ayaw, no? Sir, umatras nga po kayo kunti sa camera, sir. Yan. Hindi. Ayun na. Opo. Napakahirap pagka walang tinapusan. Wala. No choice ako. Kahit gusto kong patapusin na sila ang ayaw. So, no choice. Hmm. Eh, binibigyan ni Boy, tinurukan pa. Mula yung Ate Grace, resort ko lang kami. Sa may dito po sa Maynila, sir, sino po yung kasama mo? Wala, DJ. Ako lang sa boarding house ko. Oho. Ang layo naman yata ng inuuwian mo. Eh, may motor naman po ako, DJ. Bali yung mga anak mo dun sa una mong yung asawa niyong asawa, namatay na po ba yun? Yung una mong asawa? Wala, andun din, pero wala na kami communication yan. Ano na lang, sa mga bata naman sa akin. Oo. Ilan po dun anak niyo, sir? Sa asawa mong una? Sa Tipalay, Oo. Ilan po sila? Ilan mga anak mo? 2. Kalalaki na po ba? Yung isa 23. Yung pangalan ko 23, yung pangalawa 20. Okay. So bali dito pala kayo sa Montalban, no? Saan nga po kayo umuwi? Payatas. Payatas ako, payatas. Oh, Payatas. Doon po dati yung asawa mo, yung pangalawa mong asawa umuwi, doon kayo magkasama. Totally hindi naman kami nagsasama, DJ. Pagka di ko, yung pumupunta sa dito, kapag ako naman minsan, pagka wala doon, andun yung sa kanya, pagka Sabado Linggo, minsan ako pumupunta doon sa bahay niya sa may San Vicente, malapit sa Santa Maria, Bulacan. Okay. So saan po, Ilang taon na po kayong security? saan po kayo? Kung sasabihan mo, kalapit! 2000, mga nasa ano na rin, mga nasa 2010, Itatambak natin ng gawa. mga nasa 20 years, 20, ano eh, 10, 20, 15 years na rin, mga 15 years. Ah. Kasi dati, andito na ako sa Manila, pero hindi pa ako gwardiya. Kumbaga, ano na ako, mga company factory workers, operator. Tapos yun, 2006, umuwi kami ng Negros kasama yung asawa ko at yung 2 kong anak. Tapos pagka 2013, kasi mahirap na sa atin eh. Alam mo naman buhay natin doon. One day millionaire tayo doon. Wala, no choice pa rin. Balik pa rin dito sa Manila. Kaya kasi andito yung trabaho sa Manila eh. Tapos naghiwalay na kayo ng una mong asawa? Totally hindi na kami naghiwalay kasi noong 2019 nga, nagbalikan naman kami. Tapos, yun din, yung ginagawa rin, yung cellphone ko rin, nire-retoke, kaya yung mga pati comment ko na walang kawinta-winta, binibigyan ng kahulugan. Comment lang yun, ha? Walay na naman.
Baka naman kasi yung comment may meaning talaga. Kaya dapat iwasan mong mag-comment sa mga babae. Kaya nga ma'am din ako nagko-comment kasi kumbaga marami rin ako naka-encounter din nga yung nagagalit yung mga bana. Ilan na ako na aware na wag na mag-comment sa mga kung ano mga kasi marami rin naman ako kaibigan din ng mga babae. Yun nga, kumbaga parang kumbaga parang Siguro kung nagko-comment ka ng I love you, ingat ka be, ganun, siguro magsiselos yung asawa. ayun na yung binatawag kasamahan ko yun sa trabaho, binatawag ko sa chat. Ayun. Okay, kaya pala. Dapat kasi kuya, bago ka umuwi, delete mo lahat yung conversation mo para hindi ka mahuli ng asawa mo. Ay, tinuruan pa no. Magkatuluyan kayong dalawa mo. Kulang ka sa advice. Kasi kung hindi ka mautak sa mga ganyan, tapos may mga partner na kayo, dapat maging aware ka sa lahat ng bagay. Kasi natural i-check ng partner mo yung cellphone mo. Dapat kapag may mga conversation ka, dapat dinidelete mo. Paano kung magkatuluyan kayong dalawa, ma'am, tapos yan ang gagawin sa'yo? Tingin mo ho kaya, hindi ka? Oh. Bago magkatuluyan, parang malabo. Ano daw? Kasi magaling ako sa mga basa-basa or sa mga kahit na hindi ko i-check. Sa pagsasalita pa lang at saka yung sa pinapakita, alam ko na yun. Agree naman din ako kasi alam ko naman yung mga psychology ng mga babae. Yes. Sa mga galawan pa lang ako ano na rin experience din sa mga ganyan. Dapat Kasi ikaw, talaga medyo mag-iingat ka. Sikuhan kami Dahil ngayon sa uso na ang social media, 'di ba? Babae tsaka lalaki ganon. Pag ang babae hindi kontento sa ka-partner or karelasyon nila, ganon din ang ginagawa. Kaya dapat mag-ingat kayo. Oo, tama. Hindi yung pala away, tapos sa away. Ay, bunga nga lang yun, pero tapos sa away yun. May itatanong ka pa ba? By the way, sir, saan po kayo binabarangay ni second wife mo, partner mo? Sa Santa Maria? Doon sa San Vicente, DJ. Sa lugar niya. So, ba na po kayo doon? Hindi na ako kayo makakapunta. Hindi ko lang din alam, DJ, kung pinabanya ako doon kasi pinabanya na ako sa may school eh. Doon sa pinapasukan niya. Opo. Tapos, doon sa subdivision nila, no idea ako. Kasi hindi na rin ako pumunta doon eh. Ano yung pinunta? Bali, pinick up po kayo doon sa eskulahan ng barangay? Hindi, bali pumunta kasi nagpa-blatter na ako eh, kasi parang may yung kasi DJ na may rin sana ako sa kanya, may yung mga chat niya ba sa akin ba, gusto ko rin sana nakasaad naman doon na ilatag ko rin sana, itatanong sa kanya. Kaso lang, ito naman si barangay, parang hindi ako pinagbigyan ng time or pagkakataon ba na mailatag ko yung mga question ko against sa kanya. Kaya medyo dismayado rin ako that time. Kasi at lalo rin dito sa may Baute, sa Payatas. Ang nangyari po kasi, bihira lang ho kayo nagkikita pag rest day mo o siya pumupunta o ikaw pumupunta sa kanya. So, may third party sa tingin niyo po, nagsiselos ka. Kaya yung action mo na ganun, nangyari, na nasaktan mo siya, humantong sa tinawagan ka ng barangay. Hindi, DJ, ang nangyari, siya ang kasi ngayon na nga, may mga kalukuhan. Ako, aminado naman ako dito na may mga kalukuhan din ako na nagawa. So, kumbaga, yun na nga, 2019, 20, 21, 22. So, yung mga, kumbaga mga chat-chat lang, yung mga ek-ek lang sa mga ibang babae kasi minsan kasi yung nalilibang din ako kasi siyempre nagjo-duty ako, parang nalilibang din ako na nakipag-chat sa sa madaling salita din, nakipaglandian ba. Siyempre may
Ano naman ako na sumasabay din, sumasakay din sa trip ko. Kumbaga nakakatulong din minsan na mawawala yung antok mo. Mm. Hanggang sa yun, pagka nakikita ng misis ko, yung nire-retoke yung cellphone ko kasi alam yung password eh. Mm. Binubuksan kanya sa messenger. Ah. Ito yung pinakalas. Ano rin, kumbaga pinag-aaway lang kami na kaibigan ko rin, teacher din karon sa amin taga Himamaylan. Mm. Yung picture na pinasa ko, kasi yung pinasa ko na picture namin dalawa ng asawa ko, pinasa ko kay Ruby. Ito naman si Ruby, pinasa niya rin sa kay asawahon. Wala pa naman yun. Tapos, Anong picture? sinabi ko sa kay asawahon ko na ganito kanya, nagpasa ako ng picture, Ah. nag-print sa FB. Tapos sabi niya, nilaglag ko daw siya. Nagtaka tuloy ako kung bakit nakapagsalita sana nilaglag ko. Hindi mo So- naman, bali yung misis mo, hindi mo naman siniraan doon kay Ruby na yon, doon sa Negros. Sa madaling salita ni Jay, nagsasalita naman, kumbaga nagkikwento ako regarding doon pagka nag-away nga kami. Kasi ang nangyari nga ni Jay, kami. Okay. So, nalaman mo ni misis mo na parang nilaglag mo siya kasi siyempre nag-open ka doon sa isang teacher na yon, doon sa ka-chatmate mo eh. Nag-open ka doon. Hindi DJ kasi kaya nga DJ ilang buwan na DJ na hindi na ako nagchat-chatong kasi nga umiiwas na ako kasi ang mangyari kasi malay mo kung mag-chat na ganito ganyan baka may makabitaw ako na salita na di siyempre baka sabihin nang nililigaw ako. Mm. Buwan ko hindi DJ nag-uusap noon, nagchat. Way back April. Mm. Way back April, nagbakasyon siya doon sa Murcia. Ngayon, mga araw na yan basta yan din mga March, mga last week of March. Itong si Ruby nag-chat sa akin, nag-requesting. Mm. Nagtaka tuloy ako, sabi ko bakit kaya nag-request ito? Ang una ko nga sanang tirada na salita sa kanya, uy, kumbaga sa atin pa, nakadumdum ka ba daw, ganyan ko sana salita eh, kumbaga sa Tagalog, yun, bilang inano ko yung ibang kong salita, binago kong salita ko, oy, nakachat man, musta? Mm. Di, nag-reply sa akin, ay, bawal. Liwanag ng conversation na hindi na kami nagchat ha, doon pa sa first chat ng namin ha. So, nireplyan ko. Mm. Nireplyan ko na, hindi naman, nagulat na kasi ako kasi matagal na rin tayo hindi nagchat eh. Nagulat na din ako na nag-posting ka eh. Mm. Kaya doon pa lang, DJ, sa point pa lang doon, wala na kaming, baka umano na ako na, wala na kaming conversation o ano pa initin niya nag-usapan eh. Kaya yun, ang nangyari doon, balik tayo doon sa ano ko na nagsalita sa nag-chat ako ngayon sa kay Ruby na anong pinuwinto ni asawahon nga akin sa akin. Ang ito man ang laking te, in-screenshot niya, pinasa niya uli sa kay asawahon. Patay na. Oh. Ito rin ang iba rin ang ibig sabihin na kumbaga parang ewan ko kung anong sa isipan niya eh, kaya kumbaga naging grounds na rin DJ na nagalit. Mas lalong nagalit sa akin kung baga daw kasi sa pagkakalam ko DJ, parang nabuko siya at napahiya siya. Kasi nga nagsalita sa doon eh. Di ba pinasa yung mga screenshot ng mga kalokohan ko rin, yung screenshot niya. Tapos nagsalita sa doon na huli niyang alam, hindi na kami nag-uusap. So it means, sa pagkakalam ni Ruby, hindi na kami nag-uusap, it means hiwalay na kami. Pero hindi niya alam, away-bati lang kami. Kami pa rin nagbibimbangan. Oh. Kaya sabi ko ako, minsan yung tao na sobrang din sa talino, napakahirap din. Baka masobra ka na sa talino. Okay, overthinking na eh. My God. Ang kwarto doon, 5,000.
Kaya napakasakit, Kuya Eddie. Kasi lahat naman ginawa mo, lahat naman nagkanda. Ang masakit pa yan, DJ, nagkanda sira-sira yung motor ko kasi minsan halos liparin ko na yan ang Muson from dito Makati to Muson. Bilang mo ko ilang kilometro yan. Traffic pa. Kaya siguro, Halos napalipad ko yung motor ko. kaya siguro ikaw yung nakakasalubong ko minsan. Ang bilis-bilis mo. Sabi ko, anong motor mo, sir? Ha? Anong motor mo? Smash lang DJ? Ah, sabi ko na, ikaw yung Smash, yung Suzuki. Oo. Oh, ikaw talaga yung kasalubong ko na yung mabilis magpatakbo. Yun pala pa mag-away kayo, pinupuntahan mo doon. Hindi naman hindi kasi nga yung minsan ba na siyempre pagka linggo naman kasi ng umaga, medyo maano ang daan, medyo Maluwag. hindi pa masyado traffic. Mm. Siyempre ito naman kasi siya nag-ano na magsisimba, ayaw niya kasi din yung mabilad sa init kasi nga may ano sa puso. Ah. Oo. Ako naman din, siyempre, hataw-hatawin ko takbo yan. Mm. Kaya nga ang saklap ba na lahat ginawa mo tapos yun pa sa ganong pangyayari lang, hindi mo lang ba inisip yung effort mo, yung ginawa mo na katulad yan, kung may papagawa rin siya sa bahay niya, doon sa room niya, wala namang bayad. Tapos, ako naman, nakakatulong naman siya. Asawa mo naman yun, sir eh. Ha? Ay, asawa mo naman yun eh, kung tutusin eh. Kasi misis nga, asawa ko may extra din, no? Hinati sundo ko, mapagawa sa room niya. Tapos kasuhin ko. Wala mang bayad. Ay, asawa mo eh. Yun nga DJ, pero ang sa akin na ba na sana, kumbaga na, yung na-appreciate mo sana yung effort mo ba? Oo, oo. Kasi ako, pagka nag-hatid yun sa kapasunduin ko siya, tapos pag-hatid sa kanya, uwi naman ako dito sa Payatas. Oo. Kasi minsan may pasok. Oo, ang layo, no? Kaya, hindi ko lubos matangkap-tangkap yung ginawa mo naman ng lahat, tapos Oo. yung, kumbaga, katulad yan sa trabaho namin ba, sa 1,000 mong kabutihan, Oo. sa isang pagkakamali mo lang, tanggal ka. Parang gano'n na nangyari sa akin. Sa 1,000 kong kabutihan ginawa sa kanya, sa 5 kong pagkakamali, tanggal din ako. Parang gano'n na nangyari. Ano po kasi limang pagkakamali na yun. Pero ngayon, pag wala na tao sa dito ko sa Pasig. Kasi covered na ako eh. Paulit mo ma'am, hindi ko pa masyado na ano. Sabi ko, paano po kasi pang 5 ulit na yun? Wala na po. Wala na po ma'am kasi nga, tinatanong ko nga sa kanya sabi ko ako, way back 23, 23, 24, hanggang ito 25. Sabi ko ako, may nakikita ka pa ba ng mga chat sa cellphone ko? Tinatanong ko sa kanya, hindi niya ko masagot-sagot. Dahil wala na eh. Wala na eh. Binago ko na ang lahat eh. Kasi ayoko maging yan ang dahilan ng away namin eh. Ito po kasi Ah? kapag nakipagrelasyon po kasi, relasyon or asawa, Okay. Ganito na lang ha. Mag-usap po kayong dalawa, pangaralan mo siya, mama ha. Ipagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Sir, uminom ko po muna ng tubig, wag malamig ha. Wag yung malamig. Tuloy-tuloy po ninyo ang pag-uusap ninyo para makilala po ninyo ng lubos ang isa't isa. Maraming salamat and good luck sa inyong dalawa. thank you po. Bye! Legit. Okay, sige. Thank you. Maganda nga ho nakausap po natin si Sir na para makilala din ni Ma'am kung papasaw ba yung pag-uugali, kung ano yung nakaraan niya, no? Para konti na lang, no? Konti na lang yung alamin ni Ma'am sa buhay niya. Oras natin, 47 minutes after 8 o'clock. Oras dito sa Pilipinas.
Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or Emon application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, Digigel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer.